Hello po, good afternoon po sa ating lahat. For today's video, meron lang po tayong sasagutin na isa nating mga silent viewers dyan, yung nagko-comment dyan sa ating comment box. Si Cebuana Travels. Cebuana Travels. Ang tanong niya is, magkano po ba pinuhunan nyo sa negosyo nyo, Ma'am Tisay? Tapos magkano po ba ang renta nyo diyan sa pwesto nyo? Nakakabawi po ba kayo? Kasi sa ibang nagnenegosyo, nahihirapan na sila sa renta. Kaya yung iba, mahal ang benta nila. Ayan, sagutin natin si Cebuana Travels. Unang-una, yung magkano yung pinuhunan. Masasabi ko kasi ngayon, dahil sa tagal na naming nagtitinda, almost 30 years na, 3 dekada na, kung yung pinuhunan namin noon ganun din ang pupuhunan nyo ngayon, ay konti na lang po yun. Kasi noon talaga, ang pinuhunan lang talaga namin is 5,000. Sa 5,000 na yun, marami ka nang mabibili doon. Nag-umpisa kami sa laruan. Kasi yung laruan ng mga panahon na yun, murang-mura pa. May 10 piso, may 20, may 35. Yung 10 piso, pwede mo pang maibenta yun ng 15 hanggang 20. Yung 20, pwede mong ibenta ng 35, pwedeng 50. So, yung 5,000 mo na yun, marami na yun. Kung laruan lang talaga ang bibilihin mo. Pero kung i-compare natin sa panahon ngayon, yung 5,000, meron akong nabili dyan na vlog ko. 5,260 na laruan, dalawang plastic bag lang yun na blue. Pero syempre, the more na nagtataas yung puhunan natin, tinataasan din naman natin yung presyo natin at yung bentahan. Bibigyan ko na lang ng halimbawa, yung isa naming pwesto na kapatid ko ang nagmamanage. Ang pinuhunan talaga lang doon is 30,000. Sa 30,000 na yun, marami-rami na ring laman yun. At ang upa ng pwesto niya ay 7,000. Na-vlog ko na rin po yan. Panoorin niyo po yung mga past videos namin. At dito naman sa aming pwesto ay 16,000 ang upa namin. Kasama na yung ilaw. Kasi sa tubig wala naman kaming container lang yung ginagamit namin. Kasi wala ng CR yun. Malapit lang naman yung bahay namin. Kaya pwede kaming umuwi kapag gusto namin mag-CR. Pero kung ihi lang, meron kami dong bowl. Meron lang kaming kortina, tatakpan lang. Kasi kung iba yung mangungupahan doon na malayo yung bahay, hindi tatagal doon sa pwesto na yon. Kami tumagal na kami doon, more than 10 years na kami nung nangungupahan. So siguro hindi naman kami tatagal sa pwesto na yon kung hindi namin kinikita yung pangrenta. At isa pa, sa pwesto na yon, sa tindahan namin na yon, doon lang namin lahat kinukuha. Napag-aral ko lahat ng aking mga anak, 6 yan. Meron pa tayong nag-aaral sa ngayon, isa pang grade 10 at college. At ang mahal po ng tuition niyan kasi sa Fatima siya nag-aaral. Kaya, ayun nga, yung may sinabi pa siya na yung iba nahihirapan. Lalo na sa ngayon. Dahil nawala yung face-to-face, at lalo na sa mga public. Kasi ngayon paninda natin meron tayong school supplies at malapit sana tayo sa school. So, malaking advantage sa amin yun, lalo na kapag may pasok. Dahil talagang kapag labasan at pasukan ng mga bata rito, kotang-kota kagad tayo. Pero dahil nga na wala yung face-to-face, dahil gawa raw lang sobrang init ng panahon, inalis nila yung face-to-face. Kaya, kung talagang meron doon sa may amin na nakapwesto malapit talaga sa school na umaasa lang sa pag may pasok sa school. So ngayon nga na walang pasok, marami doon ang nagsara, hindi nagtinda. Kami kahit na walang pasok, dahil daanan yung aming pwesto, okay lang. Bumibenta pa rin tayo at nababawi pa rin po natin yung ating pang-upa. At kahit paano meron pa rin po tayong natitira at nagagastos po panggastos namin sa araw-araw. Kaya yun lang po ang malaking kaibahan namin kapag yung paninda namin hindi lang naman school supplies. So, yun nga, yung mga iba kasi, porket mahal yung upa nila, mamahalan din nila yung benta nila. Na mali rin po yung ganong sistema. Hindi porket mahal yung pwesto nyo, mamahalan nyo rin yung paninda nyo. Paano na lang kung meron kayong mga
kagaya ng ganyang paninda nyo, tapos mga katabi nyo pa, tapos ang mahal ng benta nyo, mas lalo kayong hindi mabebentahan. Siyempre, dun sila pupunta sa mas mura. Gaya dun sa may amin, kami yung pioneer talaga doon. Kami yung matagal na nagtitinda ng mga ganong paninda at meron gumagaya sa atin. Siyempre, sa amin pa rin sila pupunta kasi yung iba hindi pa nila alam yung presyuhan, kung paano, kung magkano. Kumbaga parang nangangapa pa sila dahil mga baguhan nga lang at gumagaya. Yun po yun. Siyempre, kung sino rin po yung mas matagal na, mas sila pa rin yung tinatangkilik. Yan yung tinatawag na meron kang suki at loyal sa'yo yung iyong mga customers na kahit merong gumaya sa'yo, although gayahin man nila yung ating paninda, hindi nila kayang gayahin yung diskarte ko. Sa tagal ko nang nagtitinda, alam ko na yung mga tamang diskarte sa paninda, sa pag-assist ng customer, sa pag-aasikaso ng mga paninda mo, pag-aayos. Kasi sa pagtitinda, hindi lang yan sa makabenta ka lang, magtinda ka lang. Kailangan maging maayos din yung ating tindahan, ano din yan, kumbaga kung ano yung pagkakaayos mo, depende rin yan sa, kailangan sunod-sunod kung ano ba, school supplies, magkakatabi. Naka-organize ang tawag pala doon. Ayan. Masabi ko rin na kung gaya sa paninda kasi namin, kaya talaga masabi kong nababawi rin naman namin yung pangrenta. Kasi sa 1,000 mong benta, sa isang araw palagay mo. So 1,000 na yun, ang tubo mo doon mas higit pa sa puhunan mo. Sa 1,000 lang, bibigyan ko lang halimbawa, sa 1,000, ang kikitain mo na doon, palagay mo, nasa 700. So, 300 yung puhunan mo. So, mas malaki yung tubo mo sa puhunan mo. So, syempre, hindi lang naman 1,000 ang benta natin dyan. Sa amin kasi, kung yung sa amin ang babasehan ko, mababa na po sa amin yung 10,000, 8,000, mga ganyan. Pero kung may pasok talaga, umaabot po tayo ng 15 to 20K sa isang araw. Kaya malaki po rin yung diferensya ng ganyang walang pasok, walang face-to-face. Kumbaga na kakalahati din yung nawawala. So, ayun, nakaka-raise pa rin po tayo ng pangrenta. Yung iba kasi, kaya nahihirapan sila sa renta dahil siguro nga, lalo na kung baguhan pa lang kayong nagtitinda. Tapos, ang taas-taas ng renta nyo. Yung iba, lalo na kung ang renta nyo is 10K pataas. Tapos, konti lang din yung mga bumibili. Parang mahihirapan din talaga kayo. Kasi kung halimbawa 10K pataas ang renta nyo, kailangan kokota kayo dyan ng mga 5,000. Mababa na yung 3,000 mo sa isang araw. Gaya yun nga yung isa namin pwesto, yung sa kapatid ko. 7,000 lang yung upa niya. So medyo pa yun. Hindi pa siya delikado. Kasi bumibenta naman siya doon ng mababa yung 2,000 sa isang araw. Kaya nare-raise pa rin niya yung upa niya na 7,000. At yung kuryente niya, mura lang naman. Wala pang 1,000. Kaya magwa 1 year na rin naman yung pwesto na yun. Kaya masasabi ko na nagsusurvive naman siya. Kaya yung mga hindi nakaka-survive sa renta, mas lalo nyo na lang, damihan nyo na lang yung paninda nyo, tingnan nyo kung ano yung inahanap pa ng mga customer nyo para madagdagan ang inyong benta. Kasi kung magpo-focus lang kayo, halimbawa sa school supplies, yun nga, magiging disadvantage nyo kapag walang pasok, lalo na kapag Sabado at Linggo. Yung iba rito sa amin, nagsasarado ng Sabado at Linggo. Sa amin, wala kaming day off. Magsasara lang kami kapag yung meron talaga kaming occasion, merong special occasion, merong importanteng pupuntahan. Gusto kong isama yung mga kasamahan ko, yung mga tindera ko. Sinasarado namin. Pero sa totoo lang, kapag negosyante ka na, may tindahan ka, manghihinayang ka pa rin magsara. Kasi sa isang araw namin pagsasara, halimbawa, yun nga, mababa na yung 15K, lalo pag may pasok. So, 15K yun. Pang-upa na namin ng isang araw yun.
Kasi yung inuupa namin, kaya namin naman mabenta ng isang araw lang. So kung magsasarado ka, sayang yung 15K. Kaya lang, sabi nga, hindi naman tayo nabuhay para lang laging maghanap buhay. Kailangan din natin bigyan ng buhay yung buhay natin. Pasayahin din natin yung buhay natin. Kasi yung pagtitinda, nandyan lang yan. Araw-araw naman tayo nagtitinda. So araw-araw naman tayong kumikita. Kaya lang, bigyan din natin ng ano yung sarili natin, relaxation. Gala-gala rin tayo pag may time. At yun nga, yung tindahan namin na yan, diyan lang namin lahat kinukuha, pagkain, lahat ng gastusin, bills namin dito sa bahay, yan, naka-aircon pa tayo, malaki rin yung binabayaran ko dito sa bahay, sa aircon, sa kuryente, sa tubig. Kaya malaking bagay sa amin yung aming tindahan. Kahit isa lang yan, na well managed naman po, aanhin mo yung marami kang tindahan, tapos hindi mo naman ma-manage ng gusto. Naranasan na rin po kasi namin yan nung ilan din po yung tindahan namin. Nagbagsak lang kami ng bagsak ng paninda, may mga tindera lang dyan. Pero magugulat na lang ako kapag yung bayaran ko na sa pamimili ko, marami yung panindang nilalagay ko, tapos yung bentang natatanggap ko hindi naman nakakasapat. Kaya ayun, tinigil na rin po namin yun kasi ang yumayaman lang yung aming katiwala, yung aming mga tindera na pinagkakatiwalaan. Kaya okay na to na ilang taon na rin naman kami na wala na, isa lang yung tindahan namin at pangalawa na nga lang yung sa kapatid ko. Pero siya na po ang nagmamanage doon, pinagkatiwala ko na po yun sa kanya. Kaya sa pagnenegosyo talaga, sipag at tiyaga lang. So ganun kami kasipag at tiyagang mag-asawa, nagtutulungan lang kami. Kaya hanggang sa ngayon, patuloy pa rin po ang aming tindahan. At patuloy pa rin pong lumalago kahit na kami ay nangungupahan lang. Hindi kami pinapabayaan ni Lord kasi kailangan din natin sasamahan ng dasal at panalangin sa Diyos kapag tayo ay may hanap buhay. Bago tayo nagtitinda, nagdadasal muna tayo para palapitin niya yung mga customers, alisin yung mga customer na mga pasaway, na mga yung iba nangaaway na customer. May mga na-experience tayong ganyan, pero hindi natin yan sila pinapatulan. Kahit pa sabi mong customer is always right, minsan kahit right sila, pero hindi ko rin sila pinapatulan kapag meron silang mga reklamo, mga ganyan-ganyan. Minsan may susole, tapos magagalit kapag hindi mo papalitan. So, ginagawa ko, pinapalitan ko na lang para wala nang masyadong debate. Kasi pag namimili naman din tayo, lalo na ako sa Divisoria, hindi naman nila tinatanggap kapag meron tayong binabalik na may damage. Pero ako, ayun, may mga customer talagang ganun na maayos naman nilang binili, tapos papalik sa'yo, sira daw, wala tayong magagawa. Kaysa makipagtalo tayo, papalitan na lang. Ngayon po. Bye-bye. Sana may natutunan ka na naman, Cebuana Travels, at sa lahat po ng aming mga subscriber dyan, mga followers, yung mga may negosyo, sipag at tiyaga lang po. Huwag po natin naalisin sa buhay yan para tayo ay umasenso at ang ating tindahan ay lumago. Bye-bye!